Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang pagbuo ng makabuluhang tanong. Isang mabisang estratehiya ang pagtatanong. Ito ay humahasa sa kasanayan sa pagbuo ng katanungan sa pakikipagtalastasan ng mga mag-aaral. Maaari din itong masukat ang lawak ng kaalaman sa pagmamagitan ng pagbuo ng makabuluhang katanungan. Napalilinaw ng paraan ng pagtatanong ang mga ideya na nais mong malaman at maunawaan. May tuturing na isang sining ang pagtatanong sapagkat isa ito sa ginagamit ng mga guro upang hikayating lumahok ang mga mag-aaral sa talakayan. Maaaring maging batayan din ang pagtatanong sa pagmamarka. Tulad ng pagsusulit, ang pagtatanong ay isang mabisang paraan sa pagtataya sa mga kasanayang dapat matamo. Narito ang mga kataga o salitang ginagamit sa pagbuo ng isang makabuluhang tanong. Sino? Ginagamit ang sino kung ang tinutukoy ay pangalan ng tao. Maaring ang tinutukoy ay tiyak o di tiyak na pangalan ng tao. Halimbawa, sino ang alkalde sa lungsod ng San Jose del Monte? Pangalawa, sino ang itinuturing na bagong bayani sa kasalukuyan? Mapapansin na ang tanong na sino ay tumutukoy sa alkalde na pangalang panturing sa tao, gayon din sa bayani. Ano? Ang ano ay ginagamit sa pagtatanong kung ang tinutukoy ay bagay, hayop, o pangyayari o ideya. Halimbawa, anong bagay ang karaniwang hawak ng mga guro? Pangalawa, ano ang pinagdiriwang tuwing buwan ng Pebrero? Ang ano ay tinutukoy sa unang pangusap ay bagay, samantalang sa ikalawang pangusap naman ay sa pangyayari. Saan? Ginagamit ang saan kung ang tanong ay patungkol sa isang partikular na lugar. Halimbawa, saan ang tamang daan patungong Star Mall? Pangalawa, saang barangay ka nakatira? Mapapansin na ang tinutukoy sa dalawang pangusap ay pangalan ng lugar. Kailan? Ang kailan ay ginagamit kung nais malaman ang panahon o petsa ng isang pangyayari. Halimbawa, kailan naging ganap na lungsod ang San Jose del Monte? Pangalawa, kailan ipapasa ang proyekto sa Filipino? Mapapansin na ang unang pangungusap ay nagtatanong ng espesipikong petsa, samantalang ang ikalawang pangungusap naman ay panahon. Bakit? Ginagamit ang bakit kung nais malaman ang kadahilanan. Halimbawa, bakit labis ang pagdalamhati ng pamilya Bartolome? Pangalawa, bakit palaging binabaha ang Maynila? Ang mga sumusunod na katanungan ay nangangailangan ng kasagutan na may dahilan. Paano? Ang paano ay ginagamit para sa pamamaraan. Halimbawa, paano makakakuha ng mataas na marka sa pagsusulit? Pangalawa, paano ang tamang paghuhugas ng kamay? Ang mga katanungang paano naman ay karaniwang nagbibigay ng kasagutan kung paano ginawa ang isang bagay o pangyayari. Dumako naman tayo sa iba't ibang klasifikasyon ng pagtatanong. Una, tanong na ang sagot ay oo o hindi o one finger question. Ito ang madalas ginagamit ng guro sa kadahilan ng hindi ito nangangailangan sa pagbubuo ng isang pangungusap. Halimbawa, tama ba ang naging pasya ng pangunahing tauhan sa kwento? Pangalawa, sang-ayon ka ba sa pamamalakad ng ating Pangulo? Pangalawa, tanong na ang tanong ay may dalawang pagpipilian. Ang kasagutan sa katanungang ito ay malimit na magkasalungat, nag-iisip ng malalim at makatwiran upang magpaliwanag at may depensa ang kanilang panig. Ang gawaing ito ay karaniwang ginagamit sa debate o pakikipagtalo. Halimbawa, alin ang higit na dapat pagtuunan ng pansin, karunungan o kalusugan? Pangalawa, alin ang mas mahalaga, yaman o dunong? Pangatlo, tanong tungkol sa mga tao, bagay, pook o pangyayari. Mga katanungang ginagamitan ng katagang sino, ano, saan o kailan. Sa katanungang ito ay mahasa ang kasanayang umunawa sa paksang tinalakay. Halimbawa, sino? Sino ang tunay na bayani? Ano? Ano ang simbolo ng katapangan? Saan? Saan naganap ang kauna-unahang himagsikan? Kailan? Kailan lumaya ang Pilipinas sa pananakop ng mga dayuhan? Pang-apat, tanong na
Bakit? Sa ganitong uri ng katanungan, mahahasa ang kasanayan sa pagpapaliwanag. Sa pagpapaliwanag nagagamit ang wasto at malalim na kuro-kuro batay sa nauunawaan sa paksang tinatanong. Halimbawa, bakit mahalaga ang edukasyon? Pangalawa, bakit kailangan maging matalino sa pagpapasya? Panlima, tanong na pagtitimbang. Sa katanungang ito, nangangailangan ng wastong pagkukuro at ipinapaliwanag kung ano ang magiging kapasyahan. Ang kasanayang mga tuwiran ang mahahasa rito ayon sa mga impormasyong alam at batay sa pansariling kaalaman. Halimbawa, kung ikaw ay magiging pulis, huhulihin mo rin ba ang kapatid mong nagkasala sa batas? Pangalawa, kung ikaw ang tauhan sa maikling kwento, gagawin mo rin ba ang kanyang ginawa? Pang-anim, tanong na humihingi ng palagay. Ito ay nasasagot sa pamamagitan ng pagbibigay ng kuro-kuro batay sa nakita, nabasa o naranasan ng sumasagot. Halimbawa, sa iyong palagay, dapat bang pagmultahin ang mga taong mahuhuling walang suot na face mask sa pampublikong lugar? Ang pagtatanong ay labis na nakatutulong lalo na kung mayroon kang nais malaman. Hindi tama na gumawa ka ng sariling konklusyon na walang sapat na basehan. Kinakailangang magtanong muna upang malaman ang mga dahilan o pananaw ng isang tao bago ito husgahan.